Shiksayad Road na pala. 10 taon ko nang dinadaanan to ah. Naalala ko pa nun. Wala pang metro. Tapos, hirap pa sa bus. Ang dami nang nadagdag. Noon mga desyerto lang. Ngayon, puro buildings na. Pero, parang wala namang nagbago sa buhay ko. Buti na lang, medyo nalilibang ako sa panood ng Aldab. Ano kaya magiging eksena ni na Alden at Yaya Dab? Nakakatawa kasi Alden, ang cute-cute niya. Pero, ang sitwasyon ko ngayon, hindi cute, hindi nakakatuwa. Kasi, nagpalipat-lipat na rin ako ng kumpanya. Galing na ako ng Saudi. Pero, wala pa ring ipon. Hay naku po! Matatapos na naman ang buwan. Magpapadala na naman. At ang daming dapat bayaran. Mag-iisang dekada na. Pero, ganito pa rin ang buhay ko. Parang ganito na lang ata ang buhay naming mga Pilipino dito. Umaalis ng Pinas na puno ng pag-asa. Iba't ibang storya. Pero, ganun pa rin. Walang pagbabago. Ang dahilan ko lang noon ay para makaipon ng perang pang negosyo. Sinakabayan din siguro. May mga dahilan din. Pauwi na sana ako noon. Ang dami ko nang naipundar. Gumaganda na ang kita ng computer shop at excited na akong uwian ng bago kong bahay. Pero nawala lang lahat dahil sa bagyong Yolanda. Parang hindi rin naman sapat ang naibigay na tulong ng gobyerno sa lugar namin. Tapos may mga babayarin pa akong utang. Mag-e-eleksyon na naman sa Pinas, bagong presidente, pero wala pa rin progreso. Kaya mukhang matatagalan pa bago ako makauwi nito. Back to zero ulit ako. Halos magkandabali na ang mga braso ko sa kakaayos ng bedsheets. Ang lalambot at malalapad na higaan, pero ni minsan, hindi ko pa nahigaan. Hindi naman ako pupunta dito kung hindi lang sa pagpapagamot ni Bunso. Ang hirap talaga pag merong may sakit sa pamilya. Napilitan tuloy kaming isanla ang lupa para pang-apply ko ng tourist visa. Nako, hindi pa bayad yun. Ang sabi ni Mama, dialysis daw ang kailangan ng kapatid ko. Sana magka-part-time ako para kumita ng extra. Pang-anim na exit ko na to. Ilang beses na sa Oman, maraming beses sa Kish. Inaasar na nga ako sa flat. Ang dami ko daw surot dala dito sa Dubai. Puro na lang ako part-time. Ano ba to? Ang alam nila sa Pinas, maayos ang kalagayan ko dito. Ganito ba talaga kapag ikaw ang inaasahan sa pamilya? Walang problema. Oo, ako magpapadala ng pera. Ngayon naman nakipagsapalaran ako dito. Parang ang hirap pa rin ng buhay. Uwi na lang kaya ako. Kaya lang, hindi ako pwedeng sumuko. Ay, gutom na ako. Buti na lang may stock pa akong itlog. Pambihira naman oh. May tumira na naman ang mantika ko. Mantika na nga lang, hindi pa makabili. Makapaglaga na nga lang ng itlog. Si Angie, kain. Si Angie, kain. mo. Ako din, guys. Pambihira naman oh. Ang tagal na natin magkakasama dito ah. Sino na naman tumira ng pagkain ko? Malamang ikaw yun. Teka, ano pa tayo mo? Yang itlog! Teka, ikaw lang may itlog dito? Oo! Uy, para tayo nagtatrabaho pwede ba? Kaya lang bumili ng itlog. Eh ikaw lang naman alam ko kumukuha ng mga pagkain dito, di ba? Hoy, mag-ingat ka sa pinagsalita mo Sa laki ng sahod ko, kaya kong bumili ng pagkain. Pati ikaw, kaya kong bilhan ng pagkain. Basta alam ko ikaw yun. Ikaw lang yun. Tulog na nga lang. Kainis naman. May surot na ata dito. Ano ba namang klaseng buhay to? Sobra na nga ang pagtitipid ko. Mananakawan pa ako. Bala ko pa naman sana umuwi ngayong Pasko at makapagpundar kahit na maliit na negosyo lang. Pero kukulangin pa ata itong ipon ko. Nagtasa naman kasi ang bayad sa renta. Ilang taon na ako dito. Ganito na lang lagi ang sitwasyon ko. Ang aga namang galit nito ni boss. Lagi na ngang sub-sub sa overtime. Para lang matapos itong project na ito, walang pakonsuelo.
Sobrang init pa naman. Magkokolehiyo na pala si Elisha next year. Dapat ang mga batang ito hindi na maranasan ang maging OFW. Boss, sorry boss. Sorry. Ano ba? Lagi na lang bang ganyan? Mali. Ano ba yan? Mahirap talaga magtrabaho sa site. Pagka tag-init, sobrang init. Pagka taglamig, sobra naman lamig. Umiitim na nga ang kutis ko eh. Kahit taglamig, nakakaitim din. Amoy araw sa tag-init. Akala ko marami pa kaming project na darating. Paano na lang kaya ang pag-aaral ni Elisha? Pati si Micah at si Ezra. Hoy, teka lang. Lan, kanina ka pa. Sa ka ba nanggagaling at ano ba dala-dala mo? Halika muna rito. Time mo na magmerienda. Pare, pasigat ka sa amo. Hindi naman nakikita Upo ka muna rito. Pare, tali ka muna. Yun nga pare, kanina pa ako nagtatrabaho. Anong ginagawa niyo dito? Eh, syempre, nagpapahinga. Wala naman si Postito eh. Dapat man natulungan niyo ako. Wala na nga tang amo. Ginaganyan pa yung ginagawa ninyo. Teka. Bakit ka namin tutulungan? Eh, break time na. Anong break? Siyempre, papahinga muna Pare, kami. anong break? Ilang beses kayo nag-break? Kanina pa kayo nagbe-break. Anong oras pa lang? Ano gusto mo mangyari? Naawag mo kami. Ano ba gusto mo mangyari? Pare, Pare-pares lang tayo sa Huwag mo tutuloy, nakakalala ka sa. Wala lang mawat. Diyan ka lang. May kinaglagyan tong dalawang to. Kailan kaya ako makakalipat ng bagong trabaho? Buti na lang. Nakapagpigil ako kanina. Kung hindi, basag ang bungunan dalawang yun. Hay nako, matatapos ng taon, hindi pa napupuno ang box ko. Gusto ko pa namang maipadala ito bago magpasko. Sana, hindi ito ma-hold sa custom. Kung bakit ba naman kasi ang gulo ng sistema sa Pinas. Makapag-check nga muna ng job vacancy. Naku, bababa na pala ako. Isang araw na naman na puro trabaho. Ay, kailangan ko palang makauwi agad para maabutan ko pa ang Alansara Exchange. Katulad ng mga nakalipas na taon, magpapatuloy pa rin ang kwento ng buhay mo. Pero hanggang kailan? Sa katotohanan ng buhay, lahat ay may katapusan. Lahat tayo ay may patutunguhan. Lahat ay nakatakda na para sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. As it is written, He will come like a thief in the night. Handa ka na ba sa pagtunog ng huling trumpeta? The sound of shofar. The shofar is a trumpet call of God, linked to the end of age, the last days where evil, sin, and apostasy prevails. To the end-time believers, it is a special walk in the power of holiness. It marks the end and the beginning of something new. The shofar is a sign of God's victory and God's reign. Represents the holy things, the awesome things of God when prophecies are fulfilled. The shofar is the mantle of the watchman as it waits for the dawn. It is a call to be vigilant. It is a sound of warning. It is a sound of war, a sound of danger. It calls believers to wake up the sleeper and to be separated from the sin of this age. It calls believers to preach the gospel to all nations. The time is now. Do not delay.